Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Eto na, ang nagtitrending ngayon. Pagsulong sa tiyatsa ni Marcos. Binatikos ni X. Eto na, umpisahan na natin. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawang hakbang ng kasalukuyang administrasyon para mapabilis ang pagsusulong ng charter change o pagbabago sa konstitusyon. Ayan mga kaibigan, maliwanag na binatikos. Ulitin natin. Take 2. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawang hakbang ng kasalukuyang administrasyon para mapabilis ang pagsusulong ng charter change o pagbabago sa konstitusyon. Sa isinagawang prayer rally kagabi, April 14 sa Tagum City, Davao del Norte, sinabi ng dating Pangulo na ang pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas ay konektado sa term extension ng President at Vice President. Ganon? Binasa pa at idiniin ni Duterte ang nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas na 6 na taon lang ang panunungkulan ng Presidente at Vice Presidente ng Pilipinas. Alam niyo mga kaibigan, ang tiyatsa, okay? Yung mga hindi pa nakaintindi ng tiyatsa. Tiyatsa yan, sayaw. Okay, joke lang. Yung tiyatsa mga kaibigan, parang extended na ng ano yon, term ng mga kandidato. Okay, yung mga nakaupo sa pwesto. Kaya lang itong si X ay ayaw talaga. Okay, ayaw pumayag. Kahit ako, ayaw ko rin ng tiyatsa. Kasi lugi tayo dyan eh. Ha? Kasi kung mawawala ng eleksyon, halimbawa extended, ilang taon na eleksyon, mawawalan, ganyan. Lugi ang Pinoy mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga tuwing eleksyon, yung iba nating kababayan, every 3 years, every 6 years, ay nakakatanggap ng kapirahan. Okay? Halimbawa, every 3 years, siyempre pag eleksyon, yung iba dyan, di ba, may pera na natatanggap. Pag nawala na yan, okay? Nawala na yung eleksyon, paano pa? Wala na, di ba? Alam na. Kaya ako, ayaw ko ng tiyatsa. Pagkatapos nito, hindi na sila maaari pang magpa-re-elect o magpa-extend sa kaparehong posisyon. Ayan na. Kay tungod ingon ning konstitusyon, kani konstitusyon nga akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang presidente, dili siya nadaog aning present constitution nga 6 years lang talaga. Talaga naman. Okay, 6 years lang talaga. Okay. Kaya sila nag-aaway, gawa niya ng tiyatsa na yan eh. Okay, continue lang. Ang kasinday, muna karon law ay kaayo mong yun nga kaning usa ka tao, usa ka administrasyon, paningkamot na pod usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong unom ka tuig o gustong dumagan. Pagdire, 1 term, 6 years only. Ayan, mga kaibigan, narinig natin ha. Para sa lahat, okay. Presidente, Vice President. 1 term lang. Okay, continue lang. X. Pero naghimo sila bagong konstitusyon, unang gitawag o tsa-tsa. Constitutional change. The President shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as Vice President and has served was such for such as more than 4 years. Muli ring Talaga naman si X. Okay, continue lang mga kaibigan ha. pinaalalahanan ni Duterte si Marcos sa nangyari sa kanyang ama. Anya, dapat maging kontento na binigyan pa siya ng pagkakataon ng taong bayan na maging presidente. Mr. President, I hope that you be able to recall what happened to your Mother. See to it. Baka musunod kang sirke para sa imong amahan o imo ning aksyon. Ganon. Ganon. Talaga naman ang politics sa Pilipinas mga kaibigan.
Okay, continue lang. Bahala sila. Sila lang yan. Okay, continue lang. Naulit ko mga kaibigan, Filipino reaction lang ito. Reaction video lang ito sa politics na nangyayari ngayon. Perious lang tayo. Fair na fair. Okay, continue lang. Wala tayong ibang sasabihin dito na bad. Wala rin tayong sasabihin iba-iba. Okay, continue lang. Ayaw mong sugot. Wala lang ako mensahe. Ayaw mong sugot, anak. Kay nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpadugay? Ang ngayon ba si Marcos ang natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad, Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Alright. Okay lang. Okay. 6 years lang dapat talaga. Okay. Medyo may point si X mga kaibigan. Okay. Pero, bahala na nga sila. Continue lang ulit. Continue lang. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact na ang history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaintindi. O ipasay mo. Ayon pa kay Duterte, pwede naman anya nilang palitan ng konstitusyon pero epektibo na sa susunod na administrasyon. Samantala, libo-libo mga supporters ni dating Pangulong Duterte mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang dumalo sa isinagawang hakbang ng Maisog Prayer Rally sa Davao del Norte Sports Complex sa Tagum City kagabi. Kabilang sa mga dumalo sa rally, sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, dating House Speaker at ngayon Davao City First District Representative Pantaleon Alvarez, dating presidential Idol nyo mga kaibigan, si Roque. Ako hindi ko idol to eh. Continue lang. spokesperson Harry Roque at former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Pinatikos na mga ito ang umano'y hindi makatarungang 60-day suspension ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na isa sa top-performing governor sa bansa noong nakaraang taon. Ang masasabi ko lang dito ay, Tuldi na mga ito sa isinagawang People's Initiative o Politicians Initiative na ang layon umano ay pahabain ng termino ni Pangulong Marcos. Talaga naman. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Ayan mga kaibigan, tsa-tsa itong banat ni X. Okay, sa tingin ko lang, ang tsa-tsa kasi, ay para sa akin nga, ay ayaw din. Ayaw ko, okay? Yung mga ibang sambayanan, yung ating mga kababayang Pilipino, ayaw talaga ng tsa-tsa. Sa totoo lang. Kasi nga, magiging mahaba. Tulad na sinabi ko, lugi. Okay? Every 3 years, or halimbawa, every 6 years, okay? Pag nawala yung election, mga kaibigan, ay alam na. Kasi nga, sa election talaga, kung sino, lalo sa mayor, okay? Kung sino ang alright, bahala na kayo mga kaibigan na. Wala ko ibang, baka mahirap na magsalita eh. Bahala na kayo, ano masasabi nyo sa chat-chat. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget comment. Bye, thank you.